Ito na naman tayo, bibisitahin natin ulit ang Starlink Internet Operation dito sa Pinas. Uy, binaba na naman ng Starlink ang presyo ng kanilang kit. Ito'y nangyari habang nireport na isang internet speed firm na nananatiling mabagal ang speed ng Starlink Internet kaysa fixed broadband dito sa bansa. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. Wow. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Naka 50% off ngayon hanggang September 16 ang brand new Starlink hardware kit. Nasa 14,000 pesos na lang ito. Katulad ng presyo sa refurbished unit. Pero nananatili sa 2,700 pesos ang monthly fee nito. Kung magdagdag ka ng optional accessories kagaya ng Ethernet adapter at iba pa, may dagdag presyo rin ito. Dahil marami sa inyo ang diskontento sa serbisyo ng ating mga internet service providers, excited kayo mula pa sa simula about Starlink entering in the Philippines. Sa una kong video, nilagay ko ang mga factors na dapat ninyong i-consider before subscribing Starlink. Sinabi ko dito, yung location ninyo. Kung nasa urban area kayo, kagaya ko, di nyo kailangan ang Starlink kasi bukod sa mas mahal ito, sinabi ko dito hindi makapag-compete ang Starlink sa mga fixed broadband services. Ang dahilan, mas mabilis na ngayon ang mga ISP or internet service providers natin, lalo na sa mga home fiber services. Ang 2,700 pesos na monthly fee ng Starlink ay malayo sa speed ng 2,500 pesos plan ng Converge, for example, na merong published speed na 600 Mbps, both download and upload na yun, ha? Daming nagalit sa video ko kasi naniniwala sila na savior para sa kanila ang Starlink. But sorry to frustrate you again. Kamakailan, sabi ng Ookla, isang network intelligence company na nag-monitor ng internet speed, Starlink in the Philippines lags behind fixed broadband services when it comes to speed. Sa kanilang second quarter report para sa 2024, sabi ng Ookla, nasa 48.14 Mbps lang ang median download speed ng Starlink compared to 94.42 Mbps combined speed ng ibang providers. 12.63 Mbps, mas mababa ang upload speed ng Starlink kaysa 94.13 Mbps ng ibang providers. Kalahati lang ang latency ng Starlink, nasa 50 millisecond kaysa 25 millisecond ng ibang providers. Ibig sabihin, mas mabagal ang connection ng Starlink. Dito tayo sa interactive map ng Starlink. Kung makita nyo dito, meron tong data sa kanilang speed. Ito, download speed niya is 25 megabits per second. And the highest is 150 Mbps. Kung titingnan natin ang upload speed from 5 Mbps to 25 Mbps only, malayo-malayo, mas mababa talaga siya kaysa download speed. Yung latency naman ay from 25 micro or millisecond to 75 milliseconds. Yan ang latency niya. And these figures, walang pagkakaiba 4 or 5 months ago, pareho lang. Pero this is already an improvement compared to last year. Let's say, ikumpara natin yung last year na upload speed. Dito, nasa 5 Mbps to 25 na siya. Ang offering ng Starlink last year is from 5 to 15 Mbps lang ang upload speed.
So, titingnan natin, simula tayo sa download speed, yung mga lugar naman, titingnan natin. Let's say sa Cebu, ayan, 32 to 175 Mbps ang Cebu. Ang Manila, that's 111 to 245 Mbps. Mas mabilis ang Manila. Davao, for example, it's 32 to 175 also. Zamboanga, 111 to 245. So, mas mabilis sila kaysa sa Cebu. Di ko maintindihan kung bakit mahina kami dito. Okay, 32 to 175 yung Cebu. Okay, let's say Negros Island. Sa Bacolod, it's 32 to 175 also. So, mas medyo mahina ang Central Visayas. So, iba kaysa ibang lugar dahil sa location yan. Kasi yung internet natin, yung source niya ay galing sa satellite. So, yung iba, differ talaga sa location. Kinumpirma ng Ookla yung bahagyang pag-improve ng Starlink sa kanilang speed over the year. In fact, nakita ng Ookla na lumakas ng 228.5% ang increase ng speed ng Starlink compared to last year. Nakita rin ng Ookla ang pangangailangan ng Fixed Wireless Access FWA at Satellite Communication SATCOM sa Pilipinas dahil tayo ay isang archipelago na merong 7,000 islands o more than 7,000 islands. Imposible na madugtong ang communication sa lahat ng isla sa pamamagitan ng wired connection. Yung fixed wireless access refers to data connection ng ating mga cellular phones. So far, marami ng lugar na naabot ng 4G or LTE connection sa telepono, pero hindi pa lahat ng urban areas ang merong 5G. Yung SATCOM ay katulad ng Starlink. Let me point out na hindi nauna ang Starlink sa SATCOM sa bansa. Mas maraming local communication companies ang nag-offer ng satellite communication dati pa, pero mas mahal sila at mas mabagal pa nga kaysa Starlink. Nakita rin ng ABI Research, ibang company, na ang Pilipinas ay magiging pinakamalaking market for satellite broadband sa Southeast Asia na aabot sa 909,000 subscriptions by 2028. By the way, nakita rin ng Ookla na bukod pa doon sa di masyadong magandang performance ng Starlink, mas mahal din ang subscription rate nito kumpara sa fixed broadband. Sinabi ko na ito paulit-ulit. Pero Ookla acknowledges Starlink as a viable alternative lalo na sa mga lugar na di inabot ng fixed broadband o mahina ang DSL connection. Peace to all of you. But after all, I was right the whole time.